Bantam weight. Hanggang saan mo siya umabot? Middleweight? Grabe. Malaki. Hindi Kaya tayo pinakabigat na. niya na-knockout siya, di ba? Hindi, pero pinipigil. Yun na eh, yun yung problem eh. Habang bumibigat yung weight, mahirap na maka-knockout. Tapos siya maliit lang. Oo. Maganda rin nanay niya. Parang siya pag tumanda. Ting, nagiging. Pinakausap. Ate. Ate. Sabi mo yung ate. Ang dami na bili. Sa'yo, dito na 6,000. Dalawang pan, limang bra. Ang ganda mong nabili ng baby bread. Mahal nung brad eh. May namin Ang ganda yun. Ano yun? Sili. Stretchable. Ay! Ay! Wala. Nagagama. Ang galing mo. Nakarating. Natutulog ka lang. Yung pangalan ng nanay. Tignan titingnan mo yung mata niya. Ano ang nanay mo? Ang pagaling. Mami, yung tignan mo ko na tao ko sa nagsusuga, pero ako may sabi. Wala ko, wala na yung tignan yung Bigat. Ati. Ati. Ano kaya? nakaparang binulo din. Hindi, bigat. Nakabot na. Wait.
Mami, hindi pa meron yung sa bubo. Ay. Yung sa go, sa bubo yan. Tapos, ayun, di ba lasa? Mami, ano ba lasa? Excited ka na magka-baby na yan. Yeah, oo. What are you saying? What are you saying? Dapat pag nagka-baby kayo, i-train nyo na Tagalog kung kakausapin. Kasi ang hirap pag nasanay sa English. Tingnan mo naman doon, Tagalog, wrong grammar. Wrong grammar sila sa Tagalog. Kasi yung English, Pero ano naman makukorek naman nila yan as they learn the language. iitan pa rin, wrong grammar pa rin. Paano? Minsan yung mga word na, May ako napakain yung ato. Ganon. Ah. Mahirap na yun. Grammar sa Tagalog. Pag English, parang naging na nila, mother tongue pa yung English. Then this school, but si Marco is, magkaklase sila, same school. Okay lang sa inyo sila, pagka high school, same din. Tapos sa college sila mag-iwalay. depende na na course nila na gusto. Magpunta yung classmates ko dito. Dati si Luna, ganyan lang din eh. Pero ano yan, pogi yan kasi maliit yung mukha eh. Maliit yung ulo. Kaya kaya roll yung ulo para brown. Nagsasalita siya, nagtatry niya magsalita. Kaya makapag-usap. Like, Yung panarinig yung sila niya eh. paano? Mga ganun siya. Nagtatawag siya. Parang nakikirap siya. Sigaw yun. Ay, saan madaming mga energy yan? Maraming mo i-breakfast ang naginip ka eh. Head na. Naginip ka ba na? Ganda ka din. Dalag na. Kaping yan lahat dalag. Na. Hindi naman gano'n ang test. Hindi yun. Parang maliit na parang. Maliit na Ano ginagawa sa college? Parang masanay. Actually,
Mag-decorations ka. Ikakaan. Tapos mag-outer shooting. Yes. Malaki ka. Straight leg. Ganyan lang. Ganyan lang. Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan yun. Mga 100. So, ganyan. 1, 2, 3, 4. Dapat ang goal mo, 200, 300. Kasi lalaki sila na rin. Matatali kayo. Yes, nakaka-tour kayo. Kasi dati kami yan. Yung mga 1,000. It is so amazing to look. It is so amazing to look. So cute. May lumalawak na pag-aaral na ang mga hayop ay makatulong sa lumalaking mental health needs ng mga Pilipino. At ngayon, hindi lang pala mga aso at pusa ang maaaring maging therapy pets o para mag-play. Sa gitna ng payapang tanawin sa aming tahanan sa Lake sa Batangas, may isa kaming alaga na mahilig sumalubong sa mga bisita. Ang titig na si Bini, short from Bini. Di tulad ng mga kauri niya. Si Bini ay pinipiling lumapit at makihalubilo sa mga tao. Nakakita na ba kayo ng duck na parang pusa? At ang pinakapaborito niyang gawin, abunin at kunin ang sinela sa mga bisita. Dahil sanay sa tao si Bini, nakitaan siya ng potensyal ni Dr. Rina Denun. Isang veterinaryo mula sa University of the Philippines, Los Baños. So, Okay, kailan ay mamasyal kayo dito sa Taal Lake, no? At may nakilala kayong isang itik dito. Nagkaroon ka nga ng mga ideya, no? So, pakikwento lang yung naging experience mo. Bihira sa mga farm animals na lalapit agad sa tao. Kasi nga yung relasyon naman natin sa kanila, hindi as pet. Kaya parang nakitaan ko siya, uy, bakit kaya siya may kagustuhang lumapit sa tao? At nung napag-alaman ko po, siya pala dati ay isang alaga. At nakatira lamang sa kondo at napag-desisyon na ng may-ari, nung pumunta po sila dito, nakita nila na baka ito ay mas magandang environment para kay Mabini kasi mas natural, maybe. Talaga pong salubong niya kami, lumalapit po siya sa amin. Kaya sabi ko, kakaiba to. Siguro meron siyang experience before kung bakit nag-intrigue na siya sa tao. Kaya naisip ko, pwede siya, may potential siya para maging therapy. Kung mag-amoy, gusto mo mag-play? Play. Kasalukuyang inaaral ni Dr. Rina ang potensyal ng farm animals kaya ni Bini na maging therapists. Ang therapists ay mga alagang hayop na tumutulong sa pagpapagaan ng pakiramdam ng tao. Hindi naman. Lalo na sa mga tumaranas ng stress, lungkot, at trauma. Sa ibang bansa, matagal nang ginagawang therapy animal ang mga gaya ni Bini. Dahil nga kay Mabini, nalaman ko na noong 1950s, ginagamit na pala ang mga dogs for animal-assisted therapy. Ang tawag sa kanila ay quack therapy. Kaya naisip ko, sila pala yung dapat tawagin quack doctor. Hindi nila intensyon na i-replace yung mga totoong doctors natin. Pero parang doktor na rin sila kasi nakakatulong na rin po sila sa pagbawas nga ng mga negative emotions natin. Dito sa Pilipinas, karaniwang aso ang naiisip ng marami kapag sinabing therapy pet. Tulad na lang ng
corgi na si Milo. Tuwing Lunes, bumabiyahe siya dahil marami ang naghihintay sa kanya. Sa mga hayop tulad ni Milo, ang mga estudyante mas nagiging komportable at interesado sa loob ng classroom. Bago ko magsimula ang klase, nagpakita ko si Milo. Ang second year student na si Gian, isa sa mga nakikinabang sa programa ni Doctrina. Sabi mo nga po kay Doc Lino ng mga nakaraang araw, breeder course ko itong NSTP. Kasi galing po sa field ng agricultural biotechnology, nasa ano po kami, halos nasa lab po ako araw-araw. So, Maraming suliranin sa usapin ng mental health ang hindi natutunan. Kaya naman patuloy na naghahanap ang mga eksperto ng iba't ibang paraan tulad ng animal-assisted therapy. pag sinabi niyo po animal-assisted therapy, it's actually more like a structured and goal-oriented approach to really ensuring and improving the mental health and well-being of your clients. No? But I would like to actually focus on dogs because that's what I use in therapy po. No? So dogs tend to actually project their happiness. They are very mindful beings. No? So their happiness can actually be projected to human beings. That's why na-absorb din po sila ng mga tao. May mga pagkakataon po kasi ng isang tao no, could actually feel lonely sa buhay, especially if you are grieving, like for example, nawalan ka ng mahal sa buhay. So, of course, therapy animals can be there. They actually, the fact that being there, no, already helps to kasama ka, going through your situation, you don't feel lonely, no. Technically, their presence alone provides us an informal psychological support. Suporta sa panahon habang may pinagdadaan. Yan naman ang naging papel Dog, parang sinabi it could help with my situation. kaya noong nalaman ng kanyang psychiatrist na may alagang aso si Dr. Kennedy, agad na inirekomenda si Elsa bilang kanyang emotional support animal. At hindi ito basta-basta, kundi may formal na papel. So, Doc, sinare niyo sa amin itong emotional support animal certificate ni Elsa na in-issue ng isang psychiatrist. No? So, talagang it's really a formal certification of Elsa as your emotional support animal. No? And yung nakalagay dito, nagkaroon ng clinical evaluation and ongoing mental health management. So talagang ikaw munang in-assess at kasama dito sa iyong therapy ay si Elsa. So, may official status siya as not just a pet, but an emotional support animal. How do you know? Saan ito na effective? So, ayun, so kung may sobrang hindi ako okay, Maybe. Nandito tayo sa isang people park sa Antipolo kung saan tayo gagawa ng ocular dahil maaari raw dito ilipat si Bini mula sa Alex. Sa isang animal sanctuary sa Antipolo, Rizal, may mag-ina na kasalukuyang pinag-aaralan nila Doctrine para maging therapy pets. Sina Bacon at Liento. Knock-knock, Doctrina. Hello po! Okay, ano pangalan ng alaga niyo? Ito po si Bacon! Bacon. Oh, pero hindi naman siya magiging
yung bacon. Hindi naman po. Si Joey ang caretaker ng mga hayop sa santuario. Sa 20 taon niyang pagkatrabaho rito, sa ulo na raw niya ang ugali ng bawat alaga. Kaibigan ba sila ng Kaibigan mo yan. Hindi magkakama yan dyan. Kuya Joey, anong kwento ni Bacon? Ito po kasi si Bacon, dati po siyang pet ng parent. Sa bahay siya, alaga. parents ng estudyante. Apa. Anong personality nito? Mabait ba? Ano ba? Friendly? Friendly ba? Bakit sinasabi yung friendly? Bali kapag andito po kasi ako nagpapakain, ano na siya, susunod na siya sa akin. Isang kahit na andyan sa restaurant, ano yan, talagang ano siya, sunod mo ka na. Hindi siya, Hindi siya, kumbaga. routine mo. Nakatesa eh. So, may nakita bata sa kanya, tinutulong sa kanya. Bakit before, prior to interaction and orientation, may mga hindi pwedeng gawin. So, ang ginagawa po ulit po natin ngayon ay part ng kanyang socialization. Kasi syempre kay Kuya Joey, sanay na po siya kasi araw-araw. Ang sinasanay po namin sa strangers. Actually, gagawin na po natin siyang therapy animal. May guidelines po talaga para yung participant alam. Si Kuya Joey po ang magsasabi sa mga participants kung paano. Pero dito sa loob ng santuario, sinusubukang baguhin ng mga eksperto ang pananaw sa mga pulukya. Baboy na daw. Ang galing! Magaling siya! Nagmahal siya sa mga parents niya. Mahal mo pati ang ako niya. Nabulog ka sa mga pinakit niya. Today's biggest part, are shining brighter than ever. Born to shine premieres March 23, 30 p.m. on GMA. Muling binarasa, Dancestar Duo. Enough to dance, get the crowd to erupt. Linggo, 7:15 p.m. Pwede ka ba makonsa? Ito ko naman ang in-charge na housekeeper. Okay na. The Secret to Hotel 88. Aligaya ako yung inistan. Lahat. Mula Luzon, Visayas, at hanggang sa Mindanao. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan.
Panoorin ang lahat ng Kapuso digital channels gamit ang GMA Affordable Box. $6.99 suggested retail price. Mabibili sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kayaman ay nasa Luzon, Visayas, or Mindanao, siguradong may malapit na outlet sa inyo. $699 lang din ito sa GMA Store. Sakto, presyong Kapuso talaga. GMA Affordable Box. Malinaw na naging mas affordable pa. Hindi na. If you're a drama binger, a kilig seeker, a laugh hunter, a fantasy dreamer, an info catcher, a movie lover, an Asian explorer, or a Kapuso streamer. Whatever you're into, play them all on GMA Network's official video streaming app, GMA Play. Update or download now. Available on the App Store and Google Play. Kahit maaga, kakayod na para sa pamilya. Katulong mo ang Central Advance. May mas maraming nutrients ang taste of A to Z. Tulong para malakas ang puso, alaga ang mata, matibay ang resistensya at buong katawan. Central Advance. May mga taong nakakaramdam ng pangilo pag umiinom ng malamig at mainit na pagkain. Nararanasan mo rin ba ito? Ang pangingilo ay senyalis ng tooth damage na pag pinabayaan, pwedeng lumala at lumalas. Hindi sapat ang regular toothpaste ang ilo. I recommend specialized toothpaste Sensodyne. Its no-volume technology helps give 3 times stronger protection to your teeth. Sensodyne really works. Inisipot ka naman katakot ng stress. It's stress out. Tumutulong ito mix ang nawalang nutrients sa inubos ng stress. Wala! Ako ba ito? Oo, stress out. Champion journey ko, dito nagsimula. I'm Alex Yal. This is my Milo story. Together, let's energize tomorrow's champions today. Share your Milo story. Ang sinasabi niyo rin, bukod kay Rico, katibayan na Pwede ba maghalo sa isang water body ang baboy at saka ito? Opo, dahil yun naman po ay ibang species, may alien at saka mga hindi naman po sila nag-share ng sakit. Sila na ba ang magiging bagong kasama ni Pino? Pero, teka muna. Habang inihahanda ang sagwaryong maaaring paglipasan ni Pino, muntik na namang mawala ang figure skating. Nung isang araw, kala ko nawala. Kasi, binili ko siya nung laro ang musa. So, dinala ko doon sa likod. Wala siya. Siguro mga 30 minutes kami naghahanap. Nakita doon sa kabila. Nakatabi sa malaking bato. Siguro, hindi kaya hindi siya makabalik. Dahil free range o malayang nakadilibot si
lusot.